Sa magandang araw muli sa atin, ano ba ang simbahan ay Katolika? Ang simbahang Katolika ay salitang Katoliko ay dito'y nangulugang pandaigdig, ganap at sumasakop sa lahat. Tinutukoy nito ang simbahan sa dalawang magkaibang paraan. Una, laganap ang simbahan sa buong daigdig, ipinadala sa lahat ng bayan. Ikalawa, dahil siya ay pinagkalooban na kaganapan ng pamaraan para sa kaligtasan. Ipinahayag niya sa lahat ng ganap at tunay na pananampalataya. Sa makatuwid, ang pagkakatoliko ay hindi isang tanong tungkol sa mga numero. Ang simbahan ay Katoliko ay mula po noong araw ng Pentecostes, nang unang pakita ang pagkakaisas ng lahat ng bayan sa pagkakatoliko ng pananampalataya na natamo ng simbahan ng Bagong Tipan. Isang simbahan na nagsasalita ng lahat ng wika at pagmamahal na umunawa at tumanggap ng lahat ng wika. Magiging Katoliko pa rin ang simbahan kahit sa huling araw siya ay maliit na kawan lamang. Mabasa natin sa Lucas 12:32 at Lucas 18:8. Ang simbahan ay Katolika ayon sa isang ama ng simbahan dahil siya ay laganap sa buong daigdig. Mababasa natin sa Gawa 1:18 ay nagtataglay ng lahat ng katotohanan ng mapagligtas. At yun po ay mababasa natin sa John 16:13 ay pinadala sa lahat ng bayan. Sa Marcos 16:15 ay kayang humilom ng lahat ng uri ng kasalanan. John 20:23 ay nagumapaw sa lahat ng uri ng kabutihang asal, handog na espiritu. Sa tradisyon, ang pagkakatoliko ng simbahan bilang panlabas na nakikitang pangkalahatang nito ay ginagamit sa pagtatanggol upang itanggi ang isang tunay na simbahan mula sa lahat na heretiko at skematikong ng mga sikta at grupo. Ginamit ng tanda ang salitang Katoliko upang kilalanin ang Kristyanong dominasyon. Kinabibilangan ng pananampalataya, ngayon ipinagliwanag din ng pagkakatoliko bilang pangloob na kakayahang ng simbahang magsakatuparan ng isang pangkalahatang paglilingkod ng pagbabalik loob. Ang likas na kakayahang ito ay isang biyaya ng grasya hindi kayang unawain ng ganap ng isang pag-aaral ng sosyolehikal, ngunit ito'y kaugat sa santatlong Diyos, lalong-lalo na kay Jesucristo, ang pangkalahatang tagapagitan at sa kanyang espiritu. Ipinaliwanag din ng Vaticano II ang pagkalahatang tawag ng Diyos sa buong daigdig. Tinawag ang lahat upang mapabilang sa bagong bayan ng Diyos. Sa anong dahilan? Itong bayan, habang nanatiling isa at natatanggi, ay palalaganapin sa buong daigdig sa lahat ng panahon. Ang katangiang ito'y pagiging pangkalahatan na nagpapaganda sa bayan ng Diyos ay ang biyaya ng Panginoon na kung saang masiglang sinisikap ng buong sigla ay walang humpay na simbahang Katolika na dahil ang buong sangkatauhan kasama ng lahat ng yaman nito kay Kristo ang ulo, pagkakaisa ng kanyang espiritu. Isang gampanin. Sa ngayon, ang Katoliko ay parehong biyaya at gampanin ng simbahan na kinapapalooban na misyon na enkulturasyon o pagsasakultura. Sa misyong nito, nagpapakita ang simbahan sa ligang paggalang para sa mga simbahang lokal at kultura. Ang pagkakatoliko na simbahan ay hindi isang nakasawang pagkakapare-pareho, kundi isang sumasakop sa yamang kultura ng lahat ng bayan. Ang simbahan bilang bayan ng Diyos ay nag-aalaga at umaangkin ng kakayahan, kayamanan at kaugalian ng bawat bayan. Pinalilinis, pinaklalakas at ginagawa niyang marangal ang mga ito. Tuwing tinatanggap ng isang bayan ang pananampalatayang Kristiyano, niuugnay niya ang sarili nila, kultura, ang Ebanghelyo at nabibihisan ng bagong kultura. Habang pinagdadalisay nito ang hindi tunay na pinalalakas na ang mga tunay na pagpapalagang pantao ng kulturang ito. Isang patuloy at hindi nagtatapos na proseso sa kasaysayan ang pagtatalaban ng mensaheng Kristiyano at kulturang pantao. Ang mga simbahang lokal ay nagpapayag ng isang pananampalatayang Kristiyano sa paraan at hugis na natatangi sa kanilang bayan. Ngunit may kaisahan ang lahat ng iba pang simbahang Katoliko at nagpapayag ng laging uunlad ang pagpapadama tungo sa tunay na pagkakatoliko ng simbahan. Ang enkulturasyon o pag-aangkop sa kulturang Pilipino ay isang pangunahing tema na dapat magugat ang pananampalatayang Kristiyano sa sinapupunan ng ating pagkakatoliko upang tunay na pagkasampalataya ay makapagmahal tayo bilang Katoliko. Isang pangunahing pangailangan ng simbahan Katolika sa Pilipinas ay pag-aangkop sa kultura ng ating pananampalataya. Mahalaga ang enkulturasyon para sa kapakanan mismo ng simbahan. Sagana nito ang simbahan, ang proseso ng enkulturasyon ay humahango ng mga magagandang elemento sa loob ng isang kultura. Pinapapanibago
ang mga yaong mula sa kaibuturan. Nilalagom ang mga yaong upang bumuo ng bahagi tungo sa katolikong pagkakaisa. Nito, mas lubos ang kaganapan ng pagkakatoliko ng simbahan kapag nilalagom at ginagamit ito ang mga kayamanang pangkultura ng isang alang-alang sa ikadarakila ng Diyos. Sa praktikal na larangan, kailangan nating paramin ang mga katolikong tagapaghayag ng Ebanghelyo na hinubog ng isang paraang katoliko. Kaya nga po, sa ating mga katolikong mahina or kunti ang kalaman sa pananampalataya, naway po'y mag-research at maunawaan natin ang tama at ang kahulugan ng ating isang pananampalatayang katoliko. Dahil tayo'y hinuhubog ng ating pananampalataya sa araw-araw nating gawain sa buhay. Magandang araw!